EPP4 AFA Term 1 Week 5. EPP4 ICT Term 1 Week 5 to 6. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Unahin nating aralin ang EPP4 AFA Term 1 Week 5. Pangangalaga at pagpaparami ng mga halaman. Kaugnay na paksa bilang isa ang mga paraan ng pangangalaga ng mga pananim o ang pre-care, during, at post-care. Mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang, at pagkatapos ng naitanim. Pangalawa, naisasagawa ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang, at pagkatapos ng naitanim. Maikling balik-aral. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Una, ano-ano ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Magaling! Ang sexual na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Samantala, ang asexual naman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga at dahon upang magparami. Pangalawa, ano-ano ang mga halaman na maaaring maparami gamit ang sexual na pamamaraan? Asexual na pamamaraan. Napakagaling! Ang mga halaman na maaaring maparami sa sexual na pamamaraan ay tulad ng mga namumulaklak na halaman gaya ng rosas, mangga, at palay, kung saan ang buto ang pangunahing gamit sa pagpaparami. Samantalang ang asexual na pamamaraan ay ginagamit sa halamang saging, gabi, at patatas, kung saan ang mga bagong halaman ay tumutubo mula sa bahagi ng katawan ng magulang na halaman. Pangatlo, bakit kinakailangang alamin ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Napakagaling! Kinakailangang alamin ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman upang mapanatili ang kanilang paglago, mapadali ang produksyon ng pagkain, at mapreserba ang magagandang uri ng halaman. Mahalaga rin ito sa agrikultura at paghahalaman upang makamit ang masaganang ani at mapanatili ang ekosistema. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
At para mas makita nyo ito, paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, pagbubungkal. Ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman pagsasakahan o pagtataniman. Pangalawa, pagpapatubig. Ito ay pamamaraan ng pagpapanatili ng halumigmig ng lupa para sa kanilang paglaki. Pangatlo, abono. Ito ay maaaring natural o nabibiling produkto sa pamilihan na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang mineral ng lupa. Pang-apat, trellis. Ito ay karaniwang gawa mula sa kahoy, metal o plastik na nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ngayon ay talakayin na natin ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim. Una, pagbubungkal. Ito ang unang yugto sa pagtatanim ng mga halaman. Ito ay tumutukoy sa pag-ayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman pagsasakahan o pagtataniman. Ito ay mainam na pamamaraan upang mapuksa ang mga halamang ligaw at mga peste. Ito rin ay nakatutulong para magkaroon ng espasyo ang lupa upang makadaan ang hangin papunta sa mga ugat ng halaman. Gumagamit tayo ng asarol, piko, trowel, pala, araro, at iba pang mga kagamitan sa pagbubungkal ng lupa. Pangalawa, pagpupunla at pagtatanim. Ang maganda
at dekalidad ng mga buto o binhi ay isa sa mga dapat isaalang-alang sa pagpupunla at pagtatanim. Depende sa uri ng pananim. Ang karaniwang lalim ng ipinupunla sa lupa ay 1.5 hanggang 2 pulgada para magkaroon ng sapat na halumigmig. Sa pagpupunla at pagtatanim, isaalang-alang ang tamang distansya ng mga halaman para magkaroon ng sapat na pagitan sa kanilang paglaki. Pangatlo, pagdidilig. Ang mga halaman ay nangangailangan ng tubig upang hindi matuyo. Subalit, ang dami ng tubig na idinidilig ay nakadepende sa iba't ibang uri ng mga pananim. Maraming pamamaraan sa pagpapatubig ng mga halaman, gaya ng manual na pagpapatubig, drip irrigation, at sprinkler irrigation. Pang-apat, paglalagay ng pataba. Kapag ang lupa ay nangangailangan ng sustansya, kailangan itong lagyan ng pataba, manure o compost para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang paglalagay ng pataba ay maaaring ihalo sa lupa bago magtanim o kaya ay ilagay sa tamang layo mula sa halaman. Panglima, pagpupuksa ng mga halamang ligaw. Ang mga halamang ligaw ay isa sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang mga ani. Madadagdagan ang mga gastusin. Madagdagan ang insidente ng mga peste at mga sakit ng mga halaman. Para mabawasan ang pagdami ng mga halamang ligaw, may mga iba't ibang uri ng pamamaraan gaya ng manual weeding, mechanical weeding, o chemical weeding. Ang manual weeding ay karaniwang gumagamit ng karit ang mga magsasaka. Ang mechanical weeding naman ay gumagamit ng makina para matanggal ang mga halamang ligaw gaya ng kono weeder, power tiller o basket hoe. Ang chemical weeding. Ang chemical weeding ay gumagamit ng komersyal na herbicides para mabawasan o mawala ang mga halamang ligaw. Banggitin natin muli ang mga tatlong paraan ng pagpupuksa ng mga halamang ligaw. Una, ang manual weeding. Pangalawa, ang mechanical weeding. At ang pangatlo, ang chemical weeding. Balikan natin muli ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim. Pang-anim, pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman. Gumagamit tayo ng pestisidyo upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman.
May iba't ibang uri ng pestisidyo at may iba-iba silang mga kaukulang gampanin. Ito ay ang herbicides, insecticides, fungicides, molluscicides, rodenticides. Samantala, ang mga magsasaka o bawat Pilipino na mahilig magtanim ay hinihikayat gumamit ng mga natural na pestisidyo para mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Pang-7, paglalagay ng baklad. Ang mga halaman na gumagapang at umaakyat ay nangangailangan ng suporta. Ito ay tinatawag na trellis o baklad na maaaring kahoy, metal o plastic. Ang mga halamang gaya ng upo, kalabasa, sitaw, bataw at patani ay nangangailangan ng baklad. Gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim? Tama! Ang iba't ibang pamamaraan sa pangangalaga ng pananim ay kinabibilangan ng una, pagbubungkal ng lupa. Pangalawa, pagpupunla at pagtatanim. Pangatlo, pagdidilig. Pang-apat, paglalagay ng pataba. Pang-5, pagpupuksa ng mga halamang ligaw. Pang-6, pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman. At pang-7, paglalagay ng baklad. Pangalawa, bakit kailangang isaalang-alang ang mga ito? Napakagaling! Ang mga pamamaraang ito ay mahalagang isaalang-alang dahil nakakatulong ang mga ito sa pagpapabuti ng ani, pagpapanatili ng kalusugan ng pananim, pag-iwas sa mga peste at sakit, at mas mapakinabangan ng mga magsasaka at mamimili ang kanilang ani. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Para sa unang tanong, bakit kailangang malaman ang mga iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga pananim? Mahusay! Mahalagang malaman ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng pananim upang mapanatili ang kanilang kalusugan, mapabuti ang ani, at maiwasan ang mga peste at sakit na maaaring makasira ng mga halaman.
Ang tamang pangangalaga sa pananim ay nagreresulta sa mas mataas na produksyon, mas magandang kalidad ng ani, at mas maayos na kita para sa mga magsasaka. Pangalawa, ano-ano ang maaaring epekto nito sa atin, sa mga hayop, at kapaligiran kung hindi maayos na naisasagawa ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga ng pananim. Magaling! Ang maling pangangalaga ng pananim ay maaaring magdulot ng mababang ani at kakulangan sa pagkain. Maaari rin itong makasama sa kalusugan ng mga hayop at makapinsala sa kapaligiran dahil sa polusyon at pagkasira ng ecosystem. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Tukuyin natin. Tukuyin ang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga halaman. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Para sa unang bilang, ito ay ginagamit upang masuportahan ang mga pananim na karaniwang gumagapang gaya ng ampalaya, sitaw at bataw. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay paglalagay ng baklad. Pangalawa, ito ang tamang lalim ng binhi o punla mula sa lupa. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Pagpupunla at pagtatanim. Pangatlo, ito ay karaniwang nilalagay sa mga pananim upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay pagpupuksa ng mga peste at sakit ng mga halaman. Pang-apat, ito ay nilalagay sa paligid ng pananim lalo na kung kulang ng sustansya ang lupa. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay paglalagay ng pataba. Panglima, ito ay karaniwang ginagawa upang maiwasan ang pagkatuyo ng lupa, lalo na ang mga pananim. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay pagdidilig. Kaugnay na paksa bilang 2, ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual.
Mga layunin. Una, naihahambing ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng halaman na maaaring maparami sa pamamagitan ng sexual at asexual. At naisasagawa ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, sexual na pagpaparami ng halaman. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng buto o binhi ng bagong halaman. Pangalawa, asexual na pagpaparami ng halaman. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng mga bahagi ng halaman upang magkaroon ng bagong halaman na katulad ng magulang na halaman. Sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ang sexual na paraan ng pagpaparami ng halaman.
ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Ang mga punong kahoy gaya ng mangga, nara, kamagong, at iba pa na pinaparami gamit ang kanilang buto ay nangangailangan ng malawak na punlaan. Samantala, ang mga halaman gaya ng ampalaya, talong, siling, at iba pang mga halamang gulay ay maaaring gumamit lamang ng maliit na punlaan o kaya ay mga niresiklong mga bagay gaya ng timba o balde. Narito ang payak na pamamaraan ng pagtatanim gamit ang buto o butil ng halaman. Una, ihanda ang mga gagamitin sa pagtatanim gaya ng lupa, seedling tray o paso, butil o binhi, at iba pang kagamitan sa pagtatanim. Pangalawa, ihanda ang seedling tray o paso kung saan ilalagay ang lupa. Tiyaking sapat ang lupa na ilalagay. Pangatlo, ilagay ang mga buto o butil sa seedling tray o paso. Pang-apat, diligan ito upang matiyak na may sapat na halumigmig nito upang tumubo. Panglima, hintayin ang sapat na laki nito bago ito ilipat sa halamanan. Paalala, suring mabuti ang lupa kung may mga matutulis na bagay na nakahalo at huwag paglaruan ito. Kinakailangang pugasan ang mga kamay pagkatapos maisagawa ang gawaing ito. Tiyaking malinis at ibalik ng maayos ang mga kagamitan pagkatapos gamitin. Gabay na tanong. Para sa unang bilang, paano ang magtanim sa pamamaraang sexual? Maaari mo ba itong basahin? Pangalawa, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang sexual? Mahusay! Ang mga halaman na maaaring paramihin gamit ang pamamaraang sexual ay yaong nagmumula sa buto tulad ng ampalaya, talong, siling, mangga, nara, at marami pang iba. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Asexual na pagpaparami ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa. Picture talk. Tignan ang mga sumusunod na mga larawan. Tanong tugon. Para sa unang bilang, base sa mga larawan kanina, paano napaparami ang mga halaman? Pangalawa, paano ito ginagawa? Pangatlo, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin sa pamamagitan ng asexual na pagpaparami? Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ang asexual na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga, at dahon. Ito ay karaniwan ng ihinihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaring natural o artipisyal. Ang natural ay karaniwang pagpapatubo o pag-usbong ng mga halaman mula sa ugat nito. Halimbawa, gabi, luya, at saging. Ang artipisyal naman ay gumagamit ng bahagi ng halaman gaya ng sanga, dahon o usbong ng tanim para maparami ito. Ilan sa mga ito ay pasanga o cutting, marcoting o air layering, enarching, at grafting. Ngayon ay pag-aralan natin ang mga halimbawa ng artipisyal. Una, pasanga o cutting. Ito ay pinakamadaling pamamaraan ng pagpaparami ng tanim. Pinuputol ang sanga, pinaugat at itinatanim. Ginagamit din ang dahon at ugat ang artipisyal na pamamaraan nito. Pangalawa, marcoting o air layering. Ito ay ginagawa sa sanga ng punong kahoy habang hindi pa nahihiwalay sa puno. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagmamarkot. Una, tanggalin ang balat ng sanga gamit ang matalim na bagay gaya ng kutsilyo. Paalala, alalahanin ang tamang paghawak ng matatalim na bagay para maiwasan ang pagkasugat.
Tanggaling maigi ang balat ng sanga. Pangatlo, ilagay ang lupa at lumot. Pang-apat, balutin ng bunot ng niyog o plastik. Pang-lima, talian ang magkabilang bahagi nito. Pang-anim, maaring diligan ito gamit ang sprinkler para mapanatiling mamasa-masa. Pang-pito, putulin ang bagong halaman pagkaraan ng isa o higit pang buwan at maaari na itong itanim. Bumalik tayo sa mga halimbawa ng artipisyal. Pangatlo, enarching. Ang paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagsasagawa ng enarching. Una, gumawa ng pahabang hiwa sa puno o sangang pagsasamahin. Pangalawa, pagharapin ang dalawang hiwa, pagdikitin at itali ng mahigpit. Pangatlo, pagkaraan ng ilang buwan, putulin ang halaman na nasa paso. Kasunod ng enarching ay ang pang-apat, grafting. Pinagsasama ang dalawang sanga ng puno hanggang ito'y maging ganap na bagong halaman. Tandaan, ang enarching at grafting ay parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ngunit may mahalagang pagkakaiba sa kanilang proseso at layunin. Para sa enarching, ginagamit ito upang palitan ang ugat ng isang puno na nasira dahil sa sakit, peste, o iba pang dahilan. Sa pamamaraang ito, ang isang bagong punla ay itinatanim malapit sa puno at unti-unting ikinakabit sa puno upang maging bahagi ng sistema ng ugat nito. Samantala, ang grafting naman ay isang mas pangkalahatang pamamaraan kung saan ang isang bahagi ng isang halaman o sayon ay ikinakabit sa ibang halaman o rootstock upang pagsamahin ang kanilang mga katangian. Karaniwan itong ginagamit upang mapanatili ang kalidad ng prutas, mapabuti ang paglaki o mapalakas ang resistensya ng halaman sa mga sakit. Gabay na tanong. Para sa unang bilang, paano ang magtanim sa pamamaraang asexual? Magaling! Ang pagtatanim sa pamamaraang asexual ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpaparami ng halaman nang hindi gumagamit ng buto tulad ng pasanga o cutting, marcoting o air layering, enarching, grafting upang makalikha
ng bagong halaman na katulad ng magulang nito. Pangalawa, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang asexual? Tama! Ang mga halamang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang asexual ay kinabibilangan ng saging, gabi, kamote, tubo, patatas, rosas, bougainvillea, santan, papaya, at marami pang iba. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Bakit kailangan natin ang isagawa ang asexual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga kahalagahan nito? Magaling! Kailangang isagawa ang asexual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman upang mapanatili ang dami, kalidad, at sustainabilidad ng mga pananim. Dahil ang asexual na pagpaparami ay nagbibigay ng mas mabilis at tiyak na pagkopya ng magulang na halaman. Habang ang sexual na pagpaparami ay nagdudulot ng genetic variation na nagpapalakas sa resistensya at adaptability ng mga halaman sa kanilang kapaligiran. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Paghambingin. Gamit ang Venn diagram, paghambingin ang dalawang pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay sa magkabilang bilog ang pagkakaiba nito at ilagay naman sa gitna ang pagkakapareho nito. Ngayon ay sagutin na natin, ano ang pagkakaiba ng sexual na pamamaraan? Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Karaniwang paraan sa halamang ampalaya, talong at sili. Ano naman ang pagkakaiba ng asexual na pamamaraan? Ginagamit ang mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga at dahon. Karaniwang paraan sa halamang saging, patatas at bawang. Tama! Parehong naglalayong
paramihin ang mga halaman at parehong ginagamit sa agrikultura at paghahalaman upang mapanatili ang populasyon ng halaman. Tukuyin natin. Tukuyin kung ito ay asexual, sexual o parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, Chico, ano ang tamang sagot? Magaling. Sexual. Pangalawa, Bougainvillea, ano ang tamang sagot? Magaling. Asexual. Pangatlo, Patani, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-apat, Abokado, ano ang tamang sagot? Magaling. Sexual. Pang-lima, Kalabasa, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-anim, Kamote, ano ang tamang sagot? Tama! Asexual. Pang-pito, Kamatis, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-walo, Nara, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. Pang-siyam, Mais, ano ang tamang sagot? Mahusay. Sexual. At pang-sampu, Palay, ano ang tamang sagot? Napakagaling! Sexual. Aralin na natin EPP 4 ICT Term 1 Week 5 to 6. Mga pangunahing operasyon sa paggamit ng computer o ang basic computer operations. Basic computer operations. Pagproseso ng pag-unawa. Booting and shutting down the computer. Una, paano ninyo karaniwang ini-on at ini-off ang inyong mga computer? Pangalawa, ano ang mangyayari kung hindi natin tamang i-shutdown ang computer? Kailangan malaman na ang tamang pag-boot at pag-shutdown ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng hardware at pagkawala ng data. Keyboarding techniques. Para sa unang tanong, ano ang karaniwang posisyon ng inyong kamay habang nagtatype? Pangalawa, ano ang mga nararamdaman ninyo pagkatapos ng matagal na pagtatype?
malaman na ang tamang posisyon ng kamay at daliri sa keyboard ay makakatulong upang mapabilis ang pagtatype at maiwasan ang sakit sa kamay. Mouse techniques. Unang tanong, paano ninyo karaniwang hinahawakan ang inyong mouse? Pangalawa, ano ang mga problema na nararanasan ninyo sa paggamit ng mouse? Mahalagang malaman na ang tamang paghawak at paggamit ng mouse ay makakatulong upang maiwasan ang pagkapagod at pinsala sa kamay. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagdinilay sa pagkatuto. Isulat ang inyong pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Pagtataya. Ano to? Sagutin ang mga tanong. Para sa unang bilang, ito ay katulad ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nanggagaling sa computer. A. Keyboard, B. Monitor, C. Mouse, D. Printer. Ano ang tamang sagot? Tama! Titik! B. Monitor. Pangalawa, ito ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain at paglilibang. A. Computer, B. Printer, C. Typewriter, D. Scanner. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Computer. Pangatlo, ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. A. Keyboard, B. Monitor, C. Mouse, o D. Printer. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik D. Printer. Pang-apat, ano ang kahulugan ng acronym na CPU sa larangan ng computer?
A. Computer Processing Unit. B. Central Processing Unit. C. Computer Power Unit. D. Central Power Unit. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik B. Central Processing Unit. Panglima, ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. A. Cloud storage. B. Compact disk. C. Hard disk drive. D. Solid state drives. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik C. Hard disk drive. Para naman sa susunod na bahagi, isulat ang T kung ang pangusap ay tama at isulat ang M kung mali. Ang anim, ang keyboard at mouse ay mga output device. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay M. Pangpito, ang PC camera ay kadalasang itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Ito ba ay T o M? Napakagaling! Ito ay T. Pangwalo, ang CPU o microprocessor ay tinaguriang itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay T. Pangsyam, ang shutting down ay ang proseso ng pagpapatakbo ng operating system o OS at iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihang i-off hanggang sa nagiging fully operational ito. Ito ba ay T o M? Napakagaling! Ito ay M. Pang-sampu, ang speaker ay isang uri ng input device na kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din ito ang gagawin ng computer. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay M. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa agriculture, fishery and arts, ang mga paraan ng pangangalaga ng mga pananim o ang pre-care, during at post-care, at ang pagpaparami ng halaman sa paraang asexual at asexual. Sa information communication technology, natutuhan ko naman ang basic computer operations. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.